Tuloy mo, Roque. Ate Claire, wala na bang karapatan ng mga mamamayan? Wala na ba talagang importansya Di ba ganun ang ginawa mo dati doon sa mga kakamping na humihiling ng drug test ng Pangulo? Oh, bakit ngayon iba ang tono mo? Kasi ibang tao na. Bakit si Roque, kapag ka nagsasalita, para susubo lagi ng jotdog, no? Jotdog, oh. Parang laging may papasok na hotdog, eh. Oh, porket hotdog yung sinabi ko, magkokomento na naman kayo. Sasabihin nyo, bakla si Roque. Hindi, malay mo naman kung favorite lang ni Roque yun. At saka yung hulma ng pagkakabilog ng kanyang nguso habang napopost natin, oh. Siyempre pag bilog ko yun, ang subo nun parang hotdog ho, mga kababayan. Kung ano-ano iniisip nyo. Si Annalyn Ando, tawa-tawa ka dyan. Di ba? Tuloy. sa Marcos administration ang kahilingan ng ordinaryong mamamayan? At kung Oy. Tado to. Huwag mo kami sasama dyan. 2 beses na namin nakita yung drug test ni Pangulong Bongbong Marcos at parehas negative. No, kayo-kayo lang yan. Sabihin mo kapag ka nagsalita ka ulit, hinihiling naming mga DDS na magpa-drug test o magpa-hair follicle. Magpa-hair follicle ulit ang Pangulo. Kayo-kayo lang yan. No, hindi kami uto-uto. walang karapatan si Anjo Iliana at ang ordinaryong mamamayan na malaman ang katotohanan sa estado ng pag-iisip at ng kalusugan ng presidente dahil ang pagiging bangag ay isang serious health problem. Wow. Meron pang ganun, no? Pero okay, uy. Alam mo, ang gawin mo, umuwi ka na lang. No, tingin ko problemado ka eh. Stress na yung mukha mo, wala ng pogi sa tabi mo, wala siya. Ay hindi, tanong ko to ha. Ano na kaya ang nangyari doon sa doon sa gwapo na EA ni Roque? Wala na akong balita doon, Hindi ko na naririnig yun. Siguro nakagraduate na ho sa pagpipiloto, mga kababayan. Habang etong si Roque naman po, stress na doon sa Netherlands. Sinong pwede humingi niyan? Meron ba ang pwede humingi? Kayo lang ang paulit-ulit na humihingi niyan. No? Ginagawa niyong uto-uto ang Pangulo. Ginawa na nung una. Ginawa pa nung pangalawa. Tapos pangatlo na naman. Ano yan? Buwan-buwan manghihingi kayo ng ng resulta sa kung gumagamit ng droga ang Pangulo? Kami, okay kami, ha? Okay kami. Kasi bakit? Hindi, ang Pangulo, nakakatapos ng mga proyekto. Nakita mo nga, yung yung pabahay na proyekto ng Pangulo. Biruin mo, with matching swimming pool pa, pagkalaki-laki. Eto, yung mga farmers natin, problema nila yung mga patuyuan. Di ba? Ano ginawa ng Pangulo? Nagpagawa ng mga rice processing para hindi sila binabarat nung mga bumibili ng palay nila. At kung ano-ano pa, mga kalsada. At eto, alam naman ho natin lahat na ang numero unong problema ng ating bansa, korupsyon. Ano ginawa ng Pangulo? Inumpisahan ang investigasyon. No? Naging kahiya-hiya tayo doon sa pagpapapasok ng mga pogo ninyo, Roque. Na ang nagpapasok si dating Pangulong Duterte. Tapos sabit ka doon sa pogo. Naging kahiya-hiya po ang Pilipinas doon. Bakit? Pogo tinanggap sa Pilipinas. Samantalang sa ibang bansa hindi tinatanggap. No, ang sweet naman nitong picture nito. Ang tamis-tamis naman ng picture nitong si Ai Chang. Kaya pala blooming, in love na in love, 'Di ba? Naging kahiya-hiya po ang Pilipinas sa pagpapapasok ng pogo. Biruin mo sa ibang bansa hindi tinatanggap. Hindi pwede. Kay Duterte, okay yan, halika kayo, pasok kayo. Ayun. Nalaman ng buong mundo na sa atin nagmumula yung mga ganong mga pang-scam galing doon sa mga pogo. Ano po ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala naman po. Pinasara lang lahat. 'Di ba? Siguro kung Duterte pa din ang namumuno ngayon,
santambak lalo ang pogo sa ating bansa. 'Di ba, Annabelle? Kaya ganyan si Roque, alam niya na makukulong siya. Onti na lang po ito. Mhm. No, ang pinanghahawakan na lang po nito mga Boss G Pamo sir, yung oras na hindi pa hinuhusgahan o hinahatulan yung kanyang asylum. Kung matandaan ko nyo, sinabi ni Roque na 1.5 buwan, 1.5 taon yung posibleng itagal nung magiging hatol doon sa kanyang asylum, mga bossing. So ngayon, kung maalala din ho natin mga boss Chipamo sir, nagsimula po na sumubo si nagsimula, uulitin ko lang, sorry, mali kasi yung mga word na ginagamit ko, baka naman ma-offend si Roque. Nagsimula po na mapasubo, yon yung ibig ko sabihin, hindi po nagsimula pong sumubo, mali ho yun, aminado ako, nagkamali ako doon. Nagsimula pong mapasubo si Roque, mga kababayan, bago maaresto si dating Pangulong Duterte. O di po ba? Hanggang sa umabot sa punto na nagtago na, ganyan, subong-subo na po si Roque sa sitwasyon. Kayo naman. Siyempre minsan no, sa mga vlog, sa mga ganyan, meron tayong mga salitang kalye na napasubo, o subong-subo na. Ang ibig ko sabihin, sa sitwasyon, hindi sa ratbu. No? Kayo, kailangan maging creative kami mga vlogger doon sa mga gagamitin naming mga salita. Napasubo sa sitwasyon. O, subong-subo na si Roque sa sitwasyon. Hindi subong-subo sa ratbu o kung ano man yung mga iniisip nyong ganyan. Kayo talaga, ang asim pala ng mukha ni Roque dito. O, di ba? Tapos, nung unang nakita na natin si Roque sa Netherlands, mga bossing, ay ano na yun, mga petsa na ho ng siguro mga Marso 12 at 13. 11 kasi dinala si Duterte eh. Di ba? 11 nung na ICC si Duterte eh. O ngayon, mga 12 at 13 nakita natin kasama sila Vice Presidente at si Ruben Padilla na may hawak na tagahawak ng cartoon. Ano? Tingin ko doon na nag-umpisa mag-apply si Roque ng kanyang asylum. O sabihin na nating nag-umpisa yan April, May, June, July, August, September, October, November. Na ngayon 8. November, ilan na lang? 8 months na to. December, January, February, March, April. Siguro may mga 7 buwan hanggang 8 buwan na lang ho yan, mga kababayan. Ano? 7 hanggang 8 buwan na lang ho, lalabasan na ho. Lalabasan ng hatol doon sa kanyang asylum. Kayo na naman, yan na naman kayo eh. Tapos ang maliligayang araw ni Harry Roque kapag ganun ho yung nangyari, mga kababayan, ha? Tapos na ho, mga bossing. Bakit? Alam naman po natin ang magiging niyan, hatol niyan. Mapapauwi at iuuwi at dadalhin ho sa Pilipinas si Roque. Bakit? Kasi yung mga pinagsasabi niya na dahilan niya doon sa kanyang paghingi ng asylum ay kasinungalingan. Kesyo daw ho sa sa pagsuporta kay dating Pangulong Duterte kaya siya inigipit o ginigipit ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Pero ang totoo ho, wanted siya dahil doon sa Pogo, 3 beses nakita. Nakitaan ng koneksyon si Roque. Unang-una yung mga papeles nandoon sa Pogo. Pangalawa, yung mga bank accounts nila nandoon sa Pogo. Pangatlo, yung in-check na nawawala, na wanted, nandoon sa bahay nila, doon sa Benguet. Kumpletos recados. Yung pagkakakonect ni Roque sa Pogo, yun ang dahilan. At human trafficking yung kaso. 'Di ba? Sabi ni Jerry Oriñon, kaya tawag sa kanila tanga at bobo at uto-uto. Grabe ka naman magsalita, boss. Nirerekta mo naman yung mga DDS, masakit ka naman magsalita pala. Tuloy. Yan o talagang sinasabi mo na lahat ng issue tungkol sa kalusugan ng presidente ay off the record. Sa tingin ko, mali ka dyan. Ano ang tama?
siya na naman ang tama. Ano, uulitin ko, Roque, ha? Yang kapal ng mukha mo nung hinihingan ng, nung hinihingan ng drug test si Pangulong Duterte dati, ha? Hindi niyo ginawa, wala kayong ginawa, no? Bagkus ang sabi niyo pa doon sa mga, humihingi ng drug test, mga bossing, ay ano daw ho, kumbaga walang sino man ang makapag-uutos sa dating pangulo na magpa-drug test. Oo, ganyan ho yung sinabi nila.